Hello sa inyo! Naisip nyo na ba kung paano yung isang desisyon lang, isang maling sabi, pwedeng magbago ng lahat? Well, ngayon, pag-uusapan natin ng isang kwento. Kwento ng isang hari na dahil sa isang maling-maling hakbang, nahati ang buong kaharian niya. Parang ganito, di ba? Isipin mo, may bago kayong leader sa laro nyo o bagong class president. Tapos, sa unang araw pa lang, nagkamali agad siya ng malaki. Grabe, di ba? Ganyan na ganyan yung nangyari libu-libong taon na ang nakalipas sa isang bagong hari. At yung desisyon niya, binago nito ang bansa niya forever. Okay, so eto na, ang mabigat na pasanin ng isang kaharian. Magsisimula ang kwento natin pagkatapos mamatay nung sikat na si Haring Solomon. Siyempre, ang papalit sa kanya ay yung anak niya, si Rehoboam. Siya na yung susunod na hari. Pero may isang malaking problema. Yung mga tao, may reklamo sila. Ang sabi nila sa bagong hari, grabe, yung tatay mo, pinahirapan kami. Kasi naman, sa panahon ni Solomon, sobrang bigat ng trabaho at ang taas ng buwis. Talagang pagod na sila. Kaya ngayon, umaasa sila na itong bagong hari, si Rehoboam, ay magiging mas mabait at pagagaanin ang buhay nila. So ito na ang pagsubok sa bagong hari. Bago pa man siya opisyal na maging hari, kinausap siya ng mga pinuno ng mga tribo. May dala silang isang simpleng alok, pero ito yung talagang susubok sa kanya bilang leader. Ang deal nila, simple lang. Pakiusap, pagaanin mo naman kahit konti yung trabaho namin at habang buhay kaming maglilingkod sa'yo. Ang linaw, di ba? Pero si Rehoboam, hindi niya alam ang gagawin. So sinabi niya, bigyan niyo ako ng 3 araw, babalikan ko kayo. Ayan na nga, 2 landas pero isa lang ang pwedeng piliin. Si Rehoboam, nasa gitna siya ng 200. Kaninong payo kaya ang susundin niya? Para makapagdesisyon, humingi siya ng tulong sa 2 magkaibang grupo ng tao. Una, lumapit siya sa mga matatandang tagapayo. Ito yung mga kasama pa ng tatay niya, si Solomon, so alam mo na, marami na silang experience. Tapos, dahil parang hindi siya kontento sa narinig niya, lumapit naman siya sa mga kabarkada niya, mga kaedad niya na kasama niyang lumaki. So ano bang sinabi nila? Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung mga matatanda ang payo nila. Maging mabait ka sa kanila, pakinggan mo sila, pagbigyan mo, simple lang kung paglilingkuran mo sila, maglilingkod din sila sa iyo habang buhay. Sa kabilang banda, yung mga kaibigan niya, ibang sinabi, huwag! Ipakita mo kung sino ang boss, maging mas mahigpit ka pa sa tatay mo, dagdagan mo yung pasanin nila. Wow! So ayun, karunungan at paglilingkod laban sa yabang at kapangyarihan. Ano sa tingin niyo ang pipiliin niya? Alin nga ba? Yung landas ng kabaitan o yung landas ng katigasan? Well, si Rehoboam, mas nagustuhan niya yung idea na maging isang super powerful na hari. Alam mo yun, yung pakiramdam na kinatatakutan ka. Kaya, ayun, pinili niya yung payo ng mga kaibigan niya. So, eto na, mga alakdan sa halip ng mga latigo. Dumating na yung 3 araw. Bumalik yung mga tao at syempre, umaasa sila na may magandang balita. Excited silang marinig yung sagot ng bagong hari nila. Pero imbis na mabubuting salita, ito yung bumungad sa kanila. Ang sabi niya, yung tatay ko, pinahirapan kayo, di ba? Well, ako, dodoblehin ko pa yan. Kung ang tatay ko, latigo ang gamit sa inyo, ako, alakdan ang gagamitin ko. Grabe, ang tigas ng puso. At yung mga salitang yun yung nagsimula ng lahat ng gulo. At ang resulta? Agad-agad. Boom! 10 tribo. Tandaan nyo, 12 lahat sila. 10 sa kanila ang nagrebelde. Sabay-sabay silang sumigaw. Wala kaming hari. Hindi namin siya kinikilala. At doon sa isang iglap, nagsimulang gumuho ang kaharian. So ayun na nga, isang bansang nagkawatak-watak dahil lang sa ilang masasakit na salita, dahil sa pride. Yung dating isang buong bansa, biglang nahati. Nagkaroon ng sugat na hindi na gumaling kailanman. So anong nangyari? Yung dating 12 tribo ng Israel nahati na. Yung 10 tribo sa norte, gumawa sila ng sarili nilang kaharian, ang Kingdom of Israel. Tapos yung 2 natira sa timog, yun yung naging Kingdom of Judah, sa ilalim pa rin ni Rehoboam. Sinubukan pa ni Rehoboam na hayusin yung gulo, pero huli na ang lahat. At alam nyo ba, pinigilan pa sila ng Diyos na magsimula ng gyera sa isa't isa. Ganun kalala yung sitwasyon, lahat dahil sa isang maling desisyon. Okay, next. Ang mataas na halaga ng pagmamataas, dito natin makikita na hindi pa tapos yung problema.
Akala siguro ni Rehoboam, okay na siya sa dalobus niya na 2 tribo niya. Pero yung pride niya, yung pagiging mayabang niya, yun pala ang magdadala ng mas marami pang problema sa kanya. Tingnan natin tong timeline. Noong unang taon, syempre nahati yung kaharian. Pero for the next 3 years, sumunod si Rehoboam sa Diyos at lumakas yung kaharian niya Juda. Mukhang okay na sana, di ba? Pero pagdating ng ika-4 na taon, nung naramdaman niyang, matatag na ko, bigla niyang tinalikuran yung batas ng Diyos. At sa ika-5 taon, dumating ang parusa. Ayun, dahil sa pagtalikod niya sa Diyos, sinalakay sila ng hari ng Egypt. At anong kinuha? Yung mga yaman ng kaharian, kasama na yung mga sikat na gintong kalasag na ginama pa ni Solomon. Ang sakit nun, di ba? At alam mo anong ipinalit ni Rehoboam? Mga kalasag na gawa sa tanso. Mas mura. Yun yung naging simbolo ng kaharian niya. Mula sa ginto, naging tanso na lang. Hindi na kasing galing ng dati. Dito papasok yung sinasabi na walang sinumang nabubuhay para sa sarili niya lang. At pag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang napapahamak. Ang aral dito, sobrang linaw. Yung mga desisyon natin, lalo na ng isang leader, ay hindi lang para sa sarili natin. Nakakaapekto to sa lahat ng tao sa paligid natin. Isang maling desisyon niya at dinamay niya ang buong bansa. Kaya yung tanong para sa atin ngayon ay ito. Yung mga salita natin, may kapangyarihan yan, di ba? Gagamitin ba natin yan para magtayo o para manira? Kasi yung kwento ni Rehoboam, yung talagang pinapakita niya Yung payong na pinipili nating pakinggan at yung mga salitang binibibitawan natin, pwedeng magtayo ng pagkakaisa at pagkakaisa o pwedeng mag-iwan ng pagkakawatak-watak na hindi na maayos. Sa huli, palaging nasa atin ang desisyon.